Pinahaba na ang deadline para sa Public Utility Vehicle (PUV) consolidation. At nagpasya na ng gobyerno na hindi ito ang magdedesisyon sa brand ng modernong sasakyan para sa modernization program. Ang mga kooperatiba ang masusunod at hindi ang pamahalaan. Ngunit kahit na sinabi ng gobyerno na ang mga kooperatiba ang magpapasya kung aling brand ang kukunin, lokal man na gawa mula sa Japan, China, o anumang ibang bansa, hindi pa rin sapat ang mga pahayag na ito para mawala ang pangamba tungkol sa modernization program na sinabi ng gobyerno. Natugon ito sa mga problema ng Pilipinas sa transportasyon. Tulad ng sinabi ng Sarao Motors Incorporated, ang mga lokal na manufacturer ay maaaring gumawa ng mga modernong sasakyan na sumusunod sa pambansang pamantayan ng Pilipinas. Ang problema, gayunpaman, ay ang kawalan ng katiyakan ng merkado. Kung may demand o may bibili ng mga locally branded, ang mga lokal na manufacturer tulad namin ay tiyak na makahahanap ng paraan, anya. Ngunit sa kawalan ng direktang kagustuhan ng gobyerno para sa mga lokal na gawang modernong sasakyan, sinabi ni Leonard John Sarao, Architect at Operations Supervisor ng Sarao Motors Incorporated, na imposibleng mapagaan ang pangamba ng mga tao, lalo na ang mga operator na walang mga kakayanan. Ngayon talagang hindi maganda ang benta ng jeep dahil sa mga alalahanin tungkol sa napipintong modernisasyon. Ang mga tao ay nag-aalangan na bumili ng mga bagong unit dahil sa takot na ang mga bagong unit ay mapupunta lang sa mga ipinagbabawal na uri ng pasaheruhan. Sinabi ni Sarao sa isang pahayagan na idiniin ang pangangailangan para sa agarang interbensyon ng gobyerno. Ipinunto niya na, kung iminumungkahi ng gobyerno na kumuha ka ng modernong jeepney mula sa isang lokal na accredited manufacturer, sa palagay ko ito ay sapat na upang mabawasan ang takot ng mga operator at driver. Batay sa datos ng Department of Transportation, noong Enero 29, mayroon ng 54 na modernong modelo ng PUV na kinokonsiderang sumusunod sa mga kinakailangan na itinakda ng pamahalaan para sa modernization program. Ipinaliwanag ni Sarao na sa kasalukuyan ay mayroon silang prototype. Gayunpaman, ito ay isang body and chassis unit lamang. Dahil hindi nila ini-install ang powertrain dito sa kadahilanang maaari itong maging alinman sa Euro-compliant engine o completely electric. Ngunit ang problema, anya, ay bilang mga lokal na manufacturer. Habang na-reach out na nila ang ilang mga established branded na nag-aalok ng nasabing uri ng makina, nag-aalangan pa rin silang maglabas ng marami. Ito ay dahil mayroon ding mga alalahanin. Kung ang lokal na merkado ay magkakaroon ng big demand upang mahikayat sila na mag-import ng maraming mga makinang ito, sabi ni Sarao. Na itinuturo ang pangangailangan para sa gobyerno na mag-advertise din ng mga lokal na manufacturer. Sa 54 na modernong PUV models, na nabigyan na ng Certificate of Compliance, 34 ay locally manufactured o assembled, habang 20 ay imported, at completely built up, o naka-assemble na, ayon sa Department of Transportation data. Ngunit habang 20 lang ang tahasang natag, bilang imported, karamihan sa mga make or brand na may mga Certificate of Compliance, ay hindi rin Filipino. Narito ang isang listahan ng gawa o tatak na ginagamit ng mga manufacturer, assembler, importer, rebuilder, dealers, and other entities na may Certificate of Compliance noong January 29. Batay sa datos ng Department of Transportation, ang average na halaga ng Class 1 PUVs ay 1.3 milyong piso, habang ang Class 2 at 3 PUVs ay nagkakahalaga ng 2.48 milyong piso hanggang 2.65 milyon. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang mga local at Japanese manufacturer ay may mga modernong sasakyan na nagkakahalaga lamang ng 900,000 hanggang 985,000 pesos. At sa 280,000 pesos na tulong mula sa gobyerno, ang gastos ay inaasahang bababa sa mas mababa sa 700,000 pesos. Ang mga mula sa China, sa kabilang banda naman, ay nagkakahalaga ng 1.8 milyon hanggang 2.8 milyong piso. Noong nakaraang buwan, hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel sa Department of Transportation na pangalanan ang mga kontratista na maaaring kumita ng bilyon-bilyon mula sa pagsusupply ng mga modernong PUV na malapit ng papalit sa mga iconic na pampasaherong jeepney ng Pilipinas. Gaya ng nakasaad sa 2024 General Appropriations Act, naglaan ng Department of Transportation ng 1.6 bilyong piso para sa modernization program.
Ipinunto ni Pimentel na mula nang simulan ang programa noong 2018, determinado ang gobyerno na bilhin ang mga minibus na Boxlight, na sinasabing gawa ng mga kumpanyang Chino sa halip na maghanap ng mga lokal na supplier. Sinabi niya na ang Saraw Motors, isa sa mga pioneer jeepney makers sa Pilipinas, ay dati nang nag-alok na magtayo ng mga environment-friendly na sasakyan na mas mura kaysa sa mga imported units. Dahil sa programa, ang mga modernong PUV ay kinakailangang magkaroon ng hindi bababa sa Euro 4 na mga makina at iba pang mga tampok na pangkaligtasan tulad ng mga handrail at security camera. Ipinaliwanag ni Pimentel na gaya ng iniaatas ng batas, ang mga supplier ng modernong PUV ay dapat matugunan ang mga kinakailangan para sa mga accredited na kontraktor ng gobyerno, at idiniin na ang mga kontrata ay dapat igawad lamang sa mga makakapagbigay ng pinakamahusay na deal sa pamamagitan ng isang transparent public bidding. Dahil ito ay isang programa na ipinag-uutos ng gobyerno, para bang ang gobyerno ang kumukuha ng mga sasakyan, anya. Gaya ng paliwanag ng Department of Transportation, may tatlong klase ng PUVs sa modernization program ng gobyerno, Class 1, Class 2, at Class 3. Ang Class 1 PUVs anya, ay 9 hanggang 12-seater na mainam para sa maliit na barangay, municipal o provincial roads, habang ang Class 2 at 3 ay 23-seater PUVs na itinuturing na kapalit sa mga PUJ. Sinabi ng Department of Transportation, na ang Class 2 ay mayroong regular na PUJ seating, ngunit may taas ang kisami na ang karaniwang mga Pilipino ay makakatayo sa gitna. Ang Class 3 ay isang front-facing variant na siyang kinakailangang kapalit para sa lahat ng UV Express na sasakyan, o mga van na sumasakay bilang mga PUV. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.